mabigyan po ng leksyon yung ginawa niya po sa kapatid ko. Ilang taon yung kapatid mo? 12 years old po. 12 years old, mga bata pa lang to eh, pambihira naman to. Nang pumunta sa school, anong ginawa ng eskwelahan? Nagsorry siya sa, hindi niya po kasi talaga inaamin na sinampal niya po. Bigay lang po ng ano sa kanila na disciplinary action ganyan. Ibig niyo sabihin, sir, sinungaling yung mga bata. Eh, nagsorry ka nga raw doon sa magulang, sir. Totoo ba? Sa ano lang, sa... O kaya nga, nagsorry po kayo. Kasi... Nagsorry po kayo. Sagutin mo ako, paikot-ikot ka, kanina ka pa, at sa batas, bawal yung corporal punishment. Alam ko naman yan. Ay, alam mo naman pala, ba't ginawa mo? Pilosopo ka eh. Sampal, ngud-ngud at pangkukwelyo. Ito ang inabot umano ng grade 6 student na si alias Axel sa kamay ng kanyang guro sa Northern Samar. Kwento ng ate ni Axel na si Maria Nemi nito lamang March 10, 2023 nang mangyari ang insidente sa loob ng classroom. Nang ireklamo daw nila ito sa principal's office, humingi daw ng tawad ang nasabing guro. Pero hindi daw inamin ng guro ang nagawa nito kay Axel. Sir Ben, nandito po ako sa #ipabitag mo para ireklamo po yung guro ng kapatid ko na si Sir Arturo Digamhon dahil sa ginawa niya pong pananakit sa kapatid ko. Yung kapatid ko po, nag-aaral po siya sa San Vicente Central School. Nagsimula po yun sa papel na binato ng kaklase niya doon sa katabi ng kapatid ko. Tapos yung papel na yon tumama sa kapatid ko. Binalik naman ng kapatid ko doon sa nagbato na babae. Yun po yung nakita ng teacher niya. Tapos ang ginawa po agad ng teacher, sinampal niya po agad yung kapatid ko. Hindi po niya inantay na magpaliwanag ito. Tapos sa takot po ng kapatid ko, tumakbo po siya sa may pintuan para sana lumabas. Kaso po hindi po siya nakalabas. Tumakbo po siya sa ilalim ng mesa para magtago. At yun po, hinablot po siya ng teacher niya sa damit. Tapos hinawakan sa batok. Tapos po, pinasquat pa po niya yung kapatid ko. Tapos pinatungan po ng libro yung kamay. Tapos sinipa po sa dito. Sir Ben, panawagan ko po sana na sana mabigyan po ng leksyon yung guro na to para po hindi na po sana maulit yung pangyayaring to sa ibang mga estudyante niya. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitag mo. Okay, kasama natin ngayon ang sa studio, itong kapatid. Opo. Okay. Anong sabi ng mga magulang mo rito? Gusto po namin na mabigyan po ng leksyon yung ginawa niya po sa kapatid ko. Kasi po, matagal na po niyang ginagawa kasi yung teacher, matagal na po niyang gawain yung ganon. Kumbaga, sa ate ko pa po before, Sa ate? ate ko pa po, may mga nababalitaan kaming ganyan, tapos pinag-aayos lang ng school. Kumbaga yung sorry is, tinatanggap na lang po. Ilang taon yung kapatid mo? 12 years old po. 12 years old, mga bata pa lang to eh, pambihira naman to. Okay, nang pumunta sa school, anong ginawa ng eskwelahan? Yung magulang, yung parents mo? Nung nakipag-ayos, nung na po sila nag-usap, Nag-usap? nag-sorry yung teacher po sa Ano daw ang dahilan kung bakit siya nagsusorry? Nag-sorry siya sa, hindi niya po kasi talaga inaamin na sinampal niya po. Ang nagsusorry ay humihingi ng kapatawaran, nagsisisi, or hindi niya or nagsisisi siya or nagkamali siya, kaya siya humihingi ng sorry. Pero dito, sorry para saan yung sorry? Hindi ko po alam kung saan yung sorry niya. Kasi kung hindi siya umamin ng kanyang pagkakamali, hindi ka dapat, kung wala kang mali, hindi ka dapat nagsusorry. Pero kung nagsusorry ka, may pagkakamali ka, tama? Yes po. Okay. Paano ka nakita yung ginawa niya? Sinampal niya po yung kapatid ko, sir. Ganun? Opo. Marami nakakita, classmate? Opo, kasi sa loob po yun ng classroom nangyari. Yung iba po, takot lang magsalita. Sir, good afternoon. Mr. Arturo Digamhon. Ganun, sir. Good afternoon. Okay, salamat sa pagtanggap mo ng tawag sa amin. Hirapan kami, kay cellphone muna tayo. Sir Arturo, ano itong naging problema dito sa bata raw, sa magulang, at doon sa kapatid nandito sa amin? Habang ko sa kalagitnaan, habang nagsalita ako, mayroong nag-usap-usapan, ganyan. Mm-hmm. Nagtatawanan yung iba. Sinaway ko. Mm-hmm. Mas lalong tumindi ang nila hanggang sa nagpatuhan na sila ng papel
Flyover na dito yung papel sa akin. Tinamaan po ba kayo ng binatong papel na crumpled paper? Parang ganon, tinamaan kayo? Ay, hindi naman sir, dumaan sa sa harapan. Parang dumaan lang, pero hindi kayo tinamaan. Hindi naman. Okay. Tama po ba yung aksyon na ginawa ninyo? Or kayo ba'y nagsisisi or nagkamali? Inaamin niyo may pagkakamali? Sa naman sir, kasi bigay lang ako ng sa kanila, ng disciplinary action, ganyan. Disciplinary action. Sir, Kasi- sir, bawal po yung corporal punishment, pagbubuhatan ng kamay ng estudyante na masasapak natin or kasi bawal po yun. Ano raw ang sir? Ano pong ginawa ninyo, sir, doon sa bata na parang ang nakarating po sa atin dito, sinampal nyo raw, sir? Hindi ako sir. So, Ginawa yan. sir, may mga estudyante nakakita roon. Hindi ko ginawa yan, sir. Hindi alam ng teacher, hindi nyo ginawa. So May kahit naman sir, may naman mga bata na yung doon, kasi nandun sa loob. okay. So wala po kayong ginawang pangungudgod, pananampal sa bata? Wala rin, sir. Hindi ko naman ginawa yan. Ibig nyo sabihin, sir, sinungaling yung mga bata, sinungaling yung bata, pasobra ng kwento. Sabi nyo kanina, uminit yung ulo ninyo. Nung uminit ang ulo nyo, pagkatapos, ano nangyari, sir? Pinatindi ko lang doon sa brand, kasi tinatanong ko kung So pinasquat nyo, sir, pinatindig nyo lang. So hindi nyo pinasquat, parang sit on the air, parang ganyan, tapos hindi nga sila Okay. Respetuhin kita, Arturo. Ginig ka. Mamati sa ako, respetuhin kita. Pero ang gusto ko sabihin sa akin, huwag ka magsisinungaling. Hindi ko sinasabing pinaniniwalaan kong bata. Pag nagtanong ako, huwag mo akong lolokohin. Hindi ibig sabihin na mahinahon ang boses ko, disente ako, brusko rin ako, barako rin ako. Nag-sorry ka nga raw sa magulang, sir. Totoo ba? sa lang, O kaya nga, nag-sorry po kayo. kasi Nag-sorry po kayo. Sagutin mo ako, paikot-ikot ka, kanina ka pa. sunod kasi, napagalitan ko sila. Ganyan. Hindi. May ginawa ka, may pinagbuhatan mo ng kamay, kanina ka pa. Isa pa. Niloloko mo na ako. Pag ikaw yung guro, ikaw yung pangalawang magulang ng mga bata pagdating dyan sa classroom mo. Hindi mo sila pwedeng pagbuhatan ng kamay dahil hindi binigay sa iyo ang karapatan ng magulang at sa batas bawal yung corporal punishment. Alam ko naman yan. Ay, alam mo naman pala, ba't ginawa mo? Pilosopo ka eh. Man up and say, yes, nagsorry po ako. Sabi rin ako sa kanila na Kaya nga, nagsorry ka nga. Ang tigas ng bumbunan mo eh. Nagsorry ka. Kaya ka nagsorry dahil nagkamali ka, nagsisisi ka. Meron ka daw pattern na marami ng estudyante nagre-reklamo na duman sa kamay mo. Sila'y nakagraduate. Umaabuso ka na ata. Hindi ka pa ata nakikingkwentro. Ako'y nagkikipag-usap sa'yo ng brusko Ang kaya mo mga bata, teacher ka pa naman. Bibigyan kita ng puwang kasi nare-respeto ko. May mga auntie ako na mga guro. Naintindihan mo ba ako? So the next time, I'm gonna leave you this message. Isa pa. Now, sa linya ng telepono, diyan ka muna. Sa linya ng telepono na si Dr. Cresta Joy Abugadi, Assistant School Superintendent ng Superintendent. Ito'y Division Northern Samar Division. Magandang umaga, Doktora, sa DepEd. Magandang umaga po, Sir Ben. Ay, ako ma'am, kanina pa po kasi ako yung very respectful pa ako, courteous pa ako doon sa teacher na nanakit daw ng kanyang estudyante. Umami naman pagkakamali niya at nagsusorry sa kanyang mga magulang. Nagagalit pa rin po yung tatay kasi I don't know. Nakaabot po ba to sa inyo, ma'am? Sa ngayon po, Sir Ben, wala pong natatanggap na reklamo ang DepEd Northern Samar mula sa magulang o kamag-anak ng bata. We're just informed last night through Ma'am Jazz, yung information officer ng regional office, about the issue. Pinoward po yung complaint through messenger. Ang DepEd po ay may mga prosesong sinusunod kung nakakatanggap kami ng mga reklamo. Nagsasabawa po kami agad ng investigasyon. Okay. At binibigyan po namin ng pagkakataon ng dalawang panig para Yes, ma'am. sa tungkol sa version ng mga pangyayari po. Sige. Sir Ben. Okay, ma'am. Salamat naman, ma'am. Ganito,
Since hindi pa po nakaabot sa inyo, I think siguro ngayon, formal na po pinaabot sa inyo, and I will let them, the parents go to your office siguro. I don't know exactly why they're here. Maybe I cannot give them justice because nandiyon po sa inyo, sa inyong kagawaran po, ano? Wala po sa amin. Yes, sir. And I know, ma'am, that you will do something dito po sa kasong ito, ma'am, ha? Yes, sir. Yes, sir, Ben. Well noted po. Thank you. Nung ma-receive po namin yung complaint, pinag-verify na po namin sa field with our legal officer at saka ng fact-finding investigation committee para makapag-conduct po kami ng initial investigation to be forwarded sa regional office po sa aming regional director kasi siya po yung disciplining authority ng teachers po. Sir Ben. Alright. Okay, ma'am, wala na po ako masabi, ma'am, because I think you're doing a job, and I know na hindi first time lang nakaabot sa inyo, but apparently you seem to be you're acting right away on it. So I'll stay aside and let exactly the protocol and the procedure how you handle this. I'll leave it all there. Thank you so much, Dr. Krista Joy Abugadi. Maraming salamat po. Well, Thank you, Sir Ben. Walang Maraming anuman. salamat po. Okay, sige. Hindi na kita pipilitin kung aamin ka o hindi. The mere fact na umabot na sa akin, nagsusorry ka, man up. Huwag magpakalalaki ka sa susunod na kung umamin ka na pagkamali ka, you will be forgiven. Just do not do this again. Kami reklamo laban sa hindi kami nakikialam. Alam mo naman kami, nilalapitan lang kami. We give justice, pero dadaan ka sa tamang proseso. Next time, pag nagkamali ka, umamin ka na lang para mabago mo. Pag hindi ka umamin ng pagkakamali mo, patuloy mo gagawin to. Yes, sir. Sige. Ang amo-amo mong tupa ka. Sige, lalarga na kita. Baka maihi ka pa sa saluwal mo eh. Adios. Magagalit man ako kasi paikot-ikot. Desente ako magtatanong, mahinahon pa. Ayaw umamin. Simple lang. Nandito ka. Papasok na yung DepEd. Regional. Tutulong kami sa inyo. Ha? Idaan na lang natin sa tamang proseso. Ako naman kasi, tinatanong ko lang base doon sa sinasabi mo na talagang nakipag-ayos na. Parang lumalabas, nakipag-ayos, pero hindi umaamin. Ano yun? Kausapin mo si teacher, sabihin mo kung anong gusto mong sabihin sa kanya kasi pumunta ka rito, nagbiyahe ka pa para makaabot sa akin, para gusto mong mapaabot ang mensahe, ikaw na ang magsabi sa kanya. Gusto ko lang po sanang ipaano sa'yo na hindi po tama yung ginawa mo sa kapatid ko. Hindi po namin mapapatawad yung ginawa mo sa kapatid ko kasi never namin yung pinagbuhatan ng kamay. Sana naman po, ito na yung huling beses na manakit ka ng mga estudyante mo. Kasi sumusobra ka na eh, matagal ka ng ganyan eh. Hindi ka pa nagbabago. Mga anak mo, puro babae yan lahat. Sana naman maging maging responsableng ama ka rin at saka maging maayos ka na teacher. Sana hindi mo na to gagawin pa. Kasi sobra na po. Sana rin mabigyan ka na ng leksyon. Okay? Ganito ang gagawin natin. I-endorse muna natin sa tamang proseso. Medyo hindi maganda kung nagpantigin tayo nga ako na nagsusorry, pero pati ako, niloloko eh. Anyway, hindi naman ako pwede ma-personal. Nagalit lang ako dun sa kanyang actuation, pero sa kanyang pagkatao, di ko kilala. Hayaan natin ang superintendent to do their investigation. Pwede kasi masuspinde yan. May disciplinary action silang gagawin doon. Basta sa atin, nagawa na natin, nakaabot na mensahe sa kanya. Okay na sa'yo? Opo, sir. Makatuto Thank you kami po. rito. Hindi ka namin papabayaan. Okay? Thank you po. Okay. Ito po nag-iisang pambansang sumbungan, serbisyo, tulong, tatak, tulfo. Ito po ang hashtag ipabitag mo.